parang kapaligiran ay madilim. Hindi masaya, hindi maliwanag. Sinisigurado ko po mga kapatid, kapag kayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, magiging paaliwalas at maliwanag ang ating buhay. Tayo, mga kapatid, ay mag-umpisal sa pare. Sino when was the last time na kayo po'y nag-umpisal, mga kapatid? Matagal na. In Holy Week. Sana po, medyo matagal na po kayo hindi nag-umpisal. Isipin nyo, tawagin ko sana kayo ng Panginoon. Nag-umpisal sa pare. Malapit lang po dito. Ang santuario di sana siya, malapit lang po meron. Dito pa, may pare. So, pwede, pag may mask, pwede kayong humingi ng confession. Let God be in control of our lives. Siya na po ang gawin nating driver ng buhay natin. Siya na ang gawin nating Panginoon ng aking buhay, mga kapatid. Si Jesus. Meron na itong dalawang essential characteristics of authentic repentance. Ito po'y honesty and humility. Mga kapatid, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ako ngayon ay isa ng napakabuting tao. Mapagmahal na asawa, mapagmahal na ama, kapatid, mapagmahal na kaibigan. Ako ay mapagbigay, maunawain, masunurin sa mga utos ng Diyos. Lahat yata ng kabutihan nasa akin yan. Ang hindi ko lang maialay sa aking pagkatao ay magiging sinungaling. I must admit that after being a member of Couples for Christ for so many years, I am still a work in progress. Yun mo, kami nila brother nilo, mga kapatid natin dito, ang kapatid natin ng member ng community, nagdarasal everyday, may prayer tayo na tinatawag, nag-rosary everyday, nag-ma-attend ng mga teachings, ma-attend ng mga retreats, at nagbibigay ko ng mga talks ng mga kapatid natin dito. Ang dami po, ako rin. Ang dami po, bakit kailangan baguhin sa aking pagkatao, sa aking pagkasarili, sa aking sarili. So sabi ko, paano na lang kung yung ibang hindi pa ganun kakilala ang aking Panginoon. Paano na lang yung mga tao hindi miyembro ng mga communitista, hindi nagiging, hindi ginagawa yung kagaya ng mga ginagawa namin tinuro sa amin ng community. Kaya po, pinagdarasal po namin mga kapatid, pagtapusin niyo po itong Christian Life Program, kagaya po namin, maging miyembro kayo ng Couples for Christ community. I don't mean to be judgmental po. Baka po kayong mga hindi pa miyembro, ay mas mabuting tao po kayo kaysa sa aming miyembro ng Couples for Christ. Pero alam po namin dito sa community, marami pang tinuturo sa amin para maging mabuting tao, maging mabuting anak ng ating Panginoon. Kailangan din po talaga na aminin natin na tayo ay mahina o marupok at nangangailangan ng tulong. Brothers and sisters, repentance requires faith. Kailangan po ng pananampalataya. Ano po bang pananampalataya? In Hebrew 11, verse 1, sinasabi po, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito po'y sobrang napakasarap po talaga ng mabigyan ng tunay ng ibay na pananampalataya sa Panginoon. Ako po ngayon ay meron pong sakit, ayoko na pong sabihin kung ano po yun. Pero dahil po sa hindi ng pananampalataya ko, hindi ko pinoproblema . At alam ko na in His most perfect time, dahil salamat naman sa Panginoon at meron naman po
pambili ng gamot. At gagaling po ako. Kaya po, sabi ko, Lord, kahit po meron po akong sakit ngayon, huwag niyo po sana akong, bigyan niyo po, sana patuloy niyo po sana akong bigyan kasama po ng aking wife. Kung pwede po na po kami, patuloy niyo po sana kaming bigyan ng pagkakataon na makapagsilbi sa inyo. Habang nandito po kami sa mundong ibabaw, sana po, ang pagkaroon din po itong gift of service na to, dahil sobra pong joy, sobra pong peace, sobra pong happy kami kapag bibigyan kami ng pagkakataon na makapagsilbi. Isama niyo po sa dasal na gumaling po ako. Pwede po yun. Pwede po yun mga kapatid. Bibigyan tayo lahat ng galing sa answering God. Okay, I'd like to share with you, brothers and sisters, yung story of faith. Meron daw po isang picture na. Anyway, meron daw pong isang lugar na tagtuyot. Time na yun, tagtuyot. At talagang yung lupa ay dry na. Yung mga kanilang mga tanim ay halang nagsisimatay na dahil nga walang ulan for quite some time. Ang ginawa po ng Paris bishop dun sa lugar na yun, sa isang malaking lugar na yun, sinabi sa mga parishioners, sa mga katolikong miyembro na this coming Saturday, tayo ay magpunta sa plaza at magdala kayo ng statue ni Jesus, ni Mama Mary, ng cross, ng rosary, ano man yung pwede nyo dalhin na ikana yung object of faith for na pwede nyo dalhin. At magdadasal tayo para umulan sa lugar natin. So maraming nagpunta doon sa lugar na yun at may mga objects of faith. Rosary, Jesus Christ, statue of Jesus Christ, Mama Mary, Papa Joseph, ng mga Bible, mga process. At nung matatapos na yung event na yun, nakita nila na nag-drizzle na, may konting ambulan. Happy sila. Yay! Happy sila. Pero biglang meron among the crowd, meron mga isang babae na nagbukas ng umbrella. Sabi mo na, yung taong tunay na may pananampalataya. Kasi naniwala siya na kapag nagdasal ang maraming tao, yung bayan na nagdala ng ulan, pagkakaroon din, sasagutin ng ating Panginoon. Kaya handa na siya. Siya na ang taong nagdala ng umbrella para alam niya kung ulan. Sinisigurado niya, dadasal kami ng ulan. Kaya siya ay nagdala ng umbrella. Napakasarap mga kapatid. Meron kang gano'n na pananampalataya sa ating Panginoon. At saan po ba sabi ng salita ng Diyos? Where 2 or 3 are gathered in His name, there He shall be in their midst. Kung mas marami pang tao nagdarasal, hindi nandun ang Panginoon at sa kagustuhan niya at dahil tayo'y mahal niya, ipagkakaroon niya yung ating dasal at yung ating kahilingan. Dito po sa Couples for Christ, sobra pong daming pagkakataon na nagdadasal kami. This is a prayerful community, mga kapatid. Salamat at kami masasabi natin na prayerful children of God. Ang pananampalataya po is a grace from God. Bigay lang po ito ng ating Panginoon. Hindi po dahil sa galing natin, hindi po dahil sa tayo'y mabait, tayo'y may pananampalataya. Hindi po biyaya po ng ating Panginoon to. Hindi po natin ito may earn or acquire by ourselves.
It is a pure gift from God. Ang pananampalataya po ay pagtitiwala sa salita ng Diyos, yung good news of salvation in Jesus Christ. I would like to share with you, brothers and sisters, some of my favorite gospels and some of my favorite word of God. Seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. You are the vine and we are the branches. If you are with us and us with you, we bear much fruit. Apart from you, we can do nothing. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. We know that all things work for good for those who love God, who are called according to His purpose. I can do all things through Christ, who strengthens and empowers me. I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging for bread. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a bright future. Truly, brothers and sisters, faith is a personal act and decision. Repentance and faith are inseparable, as I have mentioned earlier. Hindi po pwedeng pag-ibalayin. Ang kahinatnan ng paghingi ng kapatawaran at pagkakaroon ng pananampalataya kay Yesu Cristo ay pangakong kaligtasan sa mga kasalanan kay Satanas at kamatayan. Pangakong kaligtasan sa mga kasalanan kay Satanas at kamatayan. Ito po yung promise of forgiveness and eternal life with God. Bago ko tapusin itong talk na ito, meron po tayong share. Sorry, I didn't get his name. Ano ba? Julie. Brother John Villanueva. Sorry. Good evening po sa ating lahat, sa ating mga titos at titas, lalo-lalo po sa ating mga participants. Meron na po akong kunti pong isi-share sa inyo. Kasi kami, last year lang po kami nag-graduate sa CLB, sumali po kami sa Focus for Christ. So, ikwento ko lang sa inyo yung buhay namin mag-asawa. So, tayo wala si Miski, nasa trabaho pa. Nung bago pa po kami sumali sa Focus. So, ang buhay ko noon bago pa sumali ay napakatamad kong magsimba. Si Mrs. yung asawa ko, yung lagi siya nagsisimba, lagi niya akong hinihila na kasama sa simbahan. So, di ako naman, parang pag pumunta kami sa simbahan, gusto ko lang na yung magdasal lang saglit lang, gusto ko lang umuwi. Hindi ko man hinihintay na matapos yung isang buong mas. Isang oras lang yun, hindi pa pag-yan yun. At yung mga misyo ko dati, yung mundio, yung nasa inuman, barkada, tapos hanggang buong umaga, hanggang maghapong inuman yan. Yun ay dati yun. Ngayon, may control na po. At saka yung dati, grabe yung mga stress sa trabaho, pagod, tapos pag-uwi sa bahay, yung mga bata na makukulit. At nagpapasalamat din kami ni Mrs. Nung sumali po kami sa Focus for Christ,
talagang napakalaking isa pong blessings po para sa amin ito. Ito po yung naging epekto sa nung sumali na po kami sa Copos. So may marami pong pagbabago sa buhay namin na dati po parang nahirap ang buhay namin. So hindi naman totally na naging maayos sa ngayon. Pero nararamdaman po na